Yo! Kamusta? Day 5 na tayo. Pero recap muna. Day 0, nag-reality check tayo. Forex is a skill, not hype. Hindi ito get rich quick at hindi swerte ang puhunan dito. Kundi tamang habits. Dito pa lang, sinet na natin na long game ito. Day 1, mindset at risk management. Kung sabog ang emotions mo, kahit anong strategy, matatalo at matatalo ka pa rin. Discipline ang unang edge, hindi entry. Day 2, ito na. Yung mga basics natin, yung mga jargons. Tinanggal natin yung takot sa terms para malinaw ka mag-decide. Pag naiintindihan mo yung basics, less panic ka sa mga galaw. Clarity removes fear. Day 3 ang ginawa natin, account and platform setup para maging confident ka sa pag-execute. Hindi ka natatakot mag-click. Mas mahalaga ang comfort sa tools kaysa mga fancy indicators kasi execution speed comes from familiarity. And nung day 4, ayan, I think favorite na to, yung mate system natin. May framework ka na, hindi ka na manghuhula. May step-by-step ka ng sinusunod, hindi freestyle. System na ang nag-guide sa'yo, hindi emotions. And today, eto na, day 5. Paano mo susundin lahat ng yan consistently? Kasi knowledge without discipline is useless. Execution under pressure na tayo ngayon. Dito, nagiging trader talaga ang isang tao. The big truth most traders ignore. Strategy is easy to learn. Discipline is hard to master. Madaling manood ng video. Mahirap sundin ang rules araw-araw. Kahit bata, kayang kapisaduhin ng setup. Pero hindi lahat kayang pigilan ang sarili nila. Hindi system ang bumabagsak. Behavior mo ang bumabagsak. Self-sabotage ang tunay na kalaban. Hindi market. Hindi chart ang problema. Yung decisions mo. Ikaw ang kalaban mo sa trading. Dito na tayo. What is backtesting? Backtesting means testing your strategy sa past charts. Parang practice mode bago ka maglaro ng totoong pera. Dito ka nagkaka-muscle memory sa setups. Dito mo nakikita kung ano talaga yung mga A+ trades mo. Dito ka nagkakamali safely at matuto ng walang risk. Mas mura magkamali sa backtesting kaysa sa live account. Tuition fee mo dito, oras lang, hindi pera. And time is cheaper than a blown capital. Why backtesting is non-negotiable? Confidence comes from reps, not motivation. Hindi sapat yung, kaya ko to. Kailangan may data. Kailangan may evidence. Feelings fade. Data stays. Data ang kakampi mo kapag may losing streak. Kapag nakita mong gumagana sa 100 trades, mas kalmado ka sa live. Wala nang kaba. Kasi alam mo na yung probabilities. Hindi ka na shock sa talo. Normal na lang siya sa sistema mo. Simple backtesting process. Pumili ka ng one pair at one time frame lang. Focus muna. Huwag sabog sa 10 charts. Mastery comes from depth, not variety. Hindi paramihan ng pair ang labanan. Apply mate only. Tapos, scroll back 3 to 6 months. Mark every valid setup. Walang cheating. Huwag piliin lang yung panalo. Record pati yung talo para real ang data. Record win, loss, at kung sinunod mo ba yung rules. Remember, mas okay yung discipline tracking than profit tracking. Kasi process ang kinokontrol mo, hindi outcome. Yung outcome, susunod lang yan. The psychology problem, the real enemy. Most traders hindi natatalo dahil mali ang setup. Natatalo sila dahil mali yung reaction. Ang emotion ang sumisira sa edge. Fear at greed ang tahimik na killer. Emotions ang pumipindot ng mouse, hindi yung plans. At pag emotions ang driver, talo ka long term. Impulsive decisions equals random results. And random results equals sabog na account. Ubos na account. Ito, emotional trap number 1, FOMO. Fear of missing out. Nakita mong gumagalaw. Feeling mo, mauhuli ka. So, papasok ka kahit wala sa plan. Gusto mo lang may posisyon, ayaw mong maiwan. Result, late entry, pangit ang presyo, stop loss agad. So, ano yung fix dyan? If na-miss mo, accept mo lang and wait for the next setup. Remember, laging may next trade, laging may next opportunity. Walang last opportunity sa market. Walang sayang. Emotional trap number 2, revenge trading. Yung natalo ka, gusto mo agad bumawi. So, idodoble mo yung lot size mo, idodoble mo yung risk mo. Doble din ang problema.
Ego na yung nagtitrade, hindi na yung system. Pinipilit mong patunayan sa sarili mo. Hindi ka na objective. Emotional ka na. Ang fix dito, pag nahit na yung loss limit mo, stop na. Walk away. Rest muna. Reset muna. And then tomorrow will be another session. Emotional trap number 3. Overconfidence. Sunod-sunod yung panalo. Feeling mo, genius ka. So, anong gagawin mo? Biglang lalaki yung lot size mo. Biglang lalaki yung risk mo. Feeling mo, ito lang pala. Easy lang pala to. So, mangyayari, nagiging careless ka. Isang maling trade lang, burado lahat ng mga profits mo. So, anong fix dito? Same risk size palagi. Manalo, matalo, same risk size. Consistency over ego boost. Stay small, stay alive. Emotional trap number 4, tilt or over trading. Yung bored ka or gigil ka. Kaya click ka lang ng click. Trading nagiging activity, hindi decision making. Parang naghahanap ka lang ng dopamine. Hindi ka na nagiging selective. Tandaan mo, mas maraming trade, mas random ang results. So anong fix? Quality over quantity. 1 to 2 trades max. Less trades and clearer mind equals better execution. So, paano ba talaga i-follow ang MATE formula in real life? Remember, MATE is not for finding more trades. MATE is for filtering bad trades. It is a shield. Hindi siya machine gun. Protection system siya. Kung may isang letter na hindi pasado, M or A or T or E, skip agad yun. Skipping is part of the strategy. No trade is also a position. Capital protection is profit too. So ito yung mga risk rules and non-negotiable to. Ayusin mo muna yung risk per trade. Gawin mo 0.5% up to 1% lang muna. Para kahit makailang losses ka, maka 5 ka, buhay ka pa. The goal is survival muna. Tsaka na yung growth. Hindi sprint ang trading. Marathon siya. Daily loss limit. Once mahit mo na to, tapos na. Discipline is stopping, hindi yung fighting back. Hindi ka nakikipag-away sa market. You live to trade tomorrow. And max 1 to 2 trades per day. Professional ka, hindi ka machine gun. Selective ka, hindi ka desperate. Patience is your edge. Ito, daily routine system. Bago ka mag-trade, check mo muna yung news. Also, check mo yung MATE formula and your risk plan. Pag walang plano, huwag mag-open ng chart. Preparation creates calmness. And calmness creates good decisions. During trading, execute only what's planned. Hindi yung biglaan. Walang freestyle. Walang improvise. Stick to your checklist and system muna bago yung feelings. After trading, i-journal mo and i-review mo. Growth happens after the session. Doon mo nakikita yung mga mistakes, doon ka nag-i-improve and doon ka gagaling. Kung gusto mong i-download yung free journal natin yan, check mo lang sa description sa baba. May link dyan. Next natin, very important, the professional trader identity. Amateur is always excited. Ang daming trades. And pag may trade siya, grabe yung dopamine niya. Yung professional, boring, selective, calm. Yung amateur, naghahanap ng thrill. Gusto ko yung parang nakikita ko sa mga movies parang ganun. Yung pro, naghahanap ng consistency. Boring days are actually good days. Kasi ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng stupid trades. Less stress, longer career. Longevity, ang goal, hindi fireworks. Dito naman tayo, reframing winning and losing. Winning doesn't mean you are good. Minsan, swerte lang. One trade proves nothing. Series of trades yung mahalaga. Following rules, kahit talo ka, that is a skill. Process ang tinitingnan mo, hindi outcome. A good loss is still a good trade. Basta, sinunod mo ang rules. Ito, the real edge. Your edge is not prediction. Walang crystal ball, walang super perfect entry, 100% win rate. Your edge is process and consistency. Same rules, same behavior, every day. Repetition lang. Kapag nakuha mo na yung strategy mo, repetition builds results. Consistency builds income. And ito, the final lesson of the whole 5 days.
Forex success equals mindset plus knowledge plus systems and discipline. Kapag may kulang isa, sabog lahat. Hindi pwedeng shortcut. Lahat kailangan present. Remember, hindi ka yayaman sa isang trade. Huwag kang umasang yumaman sa isang trade. Yayaman ka sa libo-libong tamang decisions. Small wins compounded, that's the game. Kamusta? Nakatulong ba tong 5-day series natin? If yes, and if you want to know more, pwede ka mag-join sa TMT community. Lalo na kung gusto mong may guidance bawat step. Pwede mo i-click yung link sa baba. Kita-kits tayo sa mga next videos.